Kumusta mga ka-MPBL? Welcome to another episode dito sa ating channel na Ligang Pinoy. And pag-usapan naman natin sa video na ito yung mga upcoming schedules ng MPBL for the fifth week of the 2024 season ng Maharlika Pilipinas Basketball League from May 6 hanggang sa May 11, 2024. So on May 6 mga ka-MPBL ay magpupunta ang Maharlika Pilipinas Basketball League dyan sa may Bataan. Gaganapin yung mga laro sa Orion Sports Complex dyan sa may Kamalig, Bataan. And sa 4 PM maglalaro ang Manila Batang Sampaloc versus the Sarangani Marlins. And 6 PM Zamboanga Master Sardines and Quezon Huskers. So very exciting itong second game bukas May 6 kasi ito yung rematch ng playoff series ng Zamboanga versus Quezon Huskers. Kasi kung maalala ninyo, last season ay tinalo ng Zamboanga Master Sardines itong Quezon Huskers sa kanilang 4 versus 5 na playoff series sa South Division last year. And sa series na iyon ay panalo itong Zamboanga Master Sardines. Unfortunately for Quezon Huskers nga, at that time last season ay nasa Zamboanga yung home court advantage. So tingnan natin, ito mag-exciting na rematch ito ng Zamboanga versus Quezon and maglalaban sila bukas 6 PM kaya abangan nyo yan mga ka-MPBL. And finally bukas, exciting din yung magiging kalaban ng home team. Yung Bataan Risers will host the visiting Davao Occidental Tigers. So dito rin matetest yung capability nung Bataan Risers kung kaya nilang makipagsabayan dito sa mga teams na loaded with ex-PBA players. Kasi nga itong Davao Occidental Tigers ay madami din silang mga kinuhang mga ex-PBA players para palakasin yung kanilang lineup. And on May 7 naman mga ka-MPBL ay magpupunta naman ang MPBL dyan sa may Pampanga Brent Sigiao Convention Center para sa another home game naman ng Pampanga Giant Lanterns. And sa first game on Tuesday May 7 ay maglalaro ang Nueva Ecija Rice Vanguards versus the Imus Agimat. Again, tingin ko ito naman another lopsided loss itong Imus Agimat given na itong Nueva Ecija Rice Vanguards ay a contender team. Although yung roster currently this season ay ang laking pagbabago compared dun sa championship roster nila 2 years ago, ay isa pa ring contender itong Nueva Ecija Rice Vanguard sa North Division. So I'm expecting na tatambakan lang nila itong Imus Agimat. And at 6 PM on May 7 maglalaban naman itong undefeated na Binyan Tatakchel versus the Valenzuela Classic na merong 3-game winning streak. So napakagandang laban din to. Tingnan din natin kung magpapatuloy itong winning run itong Valenzuela Classic and kung ang Valenzuela Classic nga ba ang unang makapagbibigay ng unang talo nitong Binyan Tatakchel. And finally, yung home game on May 7 ay itong Pampanga Giant Lanterns versus the Muntinlupa Cagers. Again, winless pa itong Muntinlupa Cagers, so I am expecting another lopsided win for the Pampanga Giant Lanterns. And for Pampanga, ito na yung chance na magamit na nila yung mga players nila na hindi nila masyadong nagagamit kapag malalakas yung kalaban nila. And perhaps sa game na ito ay mabibigyan nga nilang chance na mag-shine itong mga bench players nila. And on May 8 naman, Wednesday, pupunta naman ng MPBL dyan sa may Cuneta Astrodome for another home game ng Pasay Voyagers. And on Game 1, 4 PM on May 8 ay maglalaban itong Batangas Tanduay Ramasters versus the Negros Muscovados. Ito na yung chance din ng Negros Muscovados na mas snap nila yung kanilang 3-game losing streak, pero malakas din na team itong Batangas City Tanduay Ramasters, which is a contender in the South Division. And at 6 PM, naglalaban ang Bulacan Cuyas versus the South Cotabato Warriors. Very frustrating itong Bulacan kasi yung previous 2 losses nila ay heartbreaking. Lamang na sila pero nakahabol pa sila, and in the end sila pa yung natatalo. And they will face a team, yung South Cotabato, na loaded din ng mga ex-PBA players, and to think na kakapanalo lang ng South Cotabato Warriors sa kanilang home game. So definitely mahirap na kalaban ito for the Bulacan Cuyas. And finally, 8 PM on May 8, 2024 ay yung home game naman ng Rizal Golden Coolers versus the Pasay Voyagers. Kung matatandaan ninyo, unang talo ng Rizal Golden Coolers nung kanilang last game, tinalo sila ng Batangas City Tanduay Ramasters. So we are expecting na
Itong Rizal Golden Coolers, they will definitely try to bounce back from their loss para ma-regain nila yung kanilang position sa Northern Division. And on May 9 naman, magpupunta ang MPBL dyan sa Philoil, San Juan City. And at 4 p.m. maglalaban itong Mindoro Tamaraws versus the Quezon City Toda Action. Last game, panalo itong Mindoro Tamaraws. Tinalo nila yung Iloilo United Royals. So they are looking to extend naman yung winning run na iyon. Especially against Quezon City din na very winnable naman. Unlike ang Quezon City kasi, although lumakas itong Quezon City as compared to their lineup last season, hindi sila yung mga players ng Quezon City, hindi sila on paper, konti lang yung kanilang ex-PBA players, so hindi ganon ka-loaded itong lineup ng Quezon City. Pero for sure naman, very capable din itong lineup ng Quezon City. And at 6 p.m. on May 9, maglalaban naman itong Iloilo United Royals versus the Bicolandia Oragons. Itong Iloilo United Royals, after nilang manalo on their first game against Bacolod, ay naging 4-game losing streak na sila. So ito na yung chance nila na ma-break nila yung kanilang losing skid. Winnable itong laro nila against Bicol, pero dapat hindi rin maging overconfident itong Iloilo United Royals kasi winless pa itong Bicolandia Oragons, kaya their back is against the wall. Definitely papalag din itong Bicolandia, so wag lang maging pakampante itong Iloilo United Royals kasi baka matalo pa sila or ma-upset pa sila nitong Bicolandia Oragons. And finally, sa home game, very exciting din itong matchup na ito. San Juan Knights versus yung isa sa mga bagong franchises natin this season, Abra Weavers. Acid test ulit ito for the Abra Weavers. Last game ng Abra, tinalo sila ng Caloocan, Batang Kangkalu. And wala pa itong si Mactalio. Hindi rin nagkapaglaro si Mactalio last game nila. I'm not sure lang kung makakabalik na siya this game versus the San Juan Knights kasi ang laking contribution talaga ni Mactalio, especially dun sa crucial minutes or down the stretch. So kung hindi siya makapaglaro against San Juan Knights, medyo dehado pa itong Abra Weavers against the rampaging San Juan na hanggang sa ngayon ay undefeated pa rin. And on Friday naman mga ka-MPBL, May 10, pupunta naman ng MPBL dyan sa Caloocan Sports Complex. Ang unang laro, maglalaban ang Quezon Huskers versus the Bacolod City of Smile. Itong Bacolod, yun nga, masakit yung pagkatalo nila against the Marikina Shoemasters kasi nung nakalaro nila yung Marikina, winless yung Marikina and nagkaroon pa ng win yung Marikina at the expense of Bacolod. So heartbreaking yan for Bacolod. And at 6 p.m. naman, itong Marikina, makakalaban nila yung Zamboanga Master Sardines. Very challenging ito na match up for the Marikina Shoemasters, although kagagaling lang ng Marikina from a win against Bacolod City of Smile. Syempre gusto naman nilang extend yung kanilang winning run, pero on their way is Zamboanga Master Sardines yung mag-attempt na pipigilan itong Marikina Shoemasters. And lastly, home game on May 10, 2024 is the game of the Caloocan Batang Kangkalu versus the Pangasinan Heatwaves. So another challenging game ulit ito kasi itong Caloocan playoff team din ito sa North Division So another acid test din ito for the Pangasinan Heatwaves para ma-check kung talaga bang kayang makipagsabayan itong Pangasinan Heatwaves sa mga established na teams na dito sa North Division. And lastly, on Saturday, May 11, pupunta naman ang MPBL dyan sa may Nueva Ecija, dyan sa Palayan City, sa Nueva Ecija Coliseum. First game, maglalaro itong Sarangani Marlins versus the Parañaque Patriots. Another exciting game ulit to. Sarangani Marlins, kahit sabihin mong mas pangit yung record ng Sarangani as compared to Parañaque Patriots, hindi pa rin dapat minamalit itong Sarangani Marlins kasi meron din sila mga capable na scorers tulad ni Ryan Suwal na pwedeng hilahin para manalo itong Sarangani. And at 6 p.m, maglalaban itong Bulacan Kuyas versus Davao Occidental Tigers. Another contender na naman itong mga kalaban ng Bulacan Kuyas. So very challenging ulit to sa kanila na opponent. So kung hindi makabawi itong Bulacan Kuyas, baka magtuloy-tuloy na yung kanilang losing run. Pero at least good news din sa kanila yan kasi ibig sabihin this early pa lang ay natapos na nila yung mga mahihirap na team. So dun sa mga upcoming months, yung schedule na lang nila ay hindi gaanon kalakas as compared to this early ng part ng season na ito. And lastly, yung home game on May 11 is the Manila Stars versus the Nueva Ecija Rice Vanguard. So very
Exciting din na matchup ito kasi itong Manila Stars nag-revamp na sila ng kanilang roster dahil sa pagpasok ng SGA. Ay ang dami na nilang magagaling na player na kinuha. So andyan na yung kanilang mga batang SGL players, sina Sean Umali, andyan din yan sa Manila Stars, Enzo Navarro, and of course ang dami na rin nilang mga kinuhang mga big man, si Rabi Al-Husseini and si Carl Brian Cruz. So ang laki ng in-improve ng lineup ng Manila Stars, pero against Nueva Ecija din na contender din ito sa North Division. As of now, undefeated pa rin itong Nueva Ecija. So isang acid test din ito for the Manila Stars kung para matingnan nila kung kaya nga ba nilang maging part ng elite ng North Division. So ayan mga ka-MPBL, ang mga upcoming games natin this week, this 5th week ng MPBL's 2024 season from May 4 hanggang sa May 11. So abangan natin yan. Mapapanood nyo yung mga MPBL games sa Signal channel, Signal Cable. Check nyo lang yung MPTV channel 98 dyan sa Signal. Meron din available sa satellite na Digibox. MPTV channel 53 naman sa satellite. Unfortunately, walang free TV channel itong MPBL. Pero pwede nyo namang mapanood through Facebook and YouTube live streaming. Search nyo lang yung MPBL live na keyword, ay lalabas naman na yung official link doon sa official pages ng MPBL dyan sa Facebook and sa YouTube. And yan mga ka-MPBL, kung di pa kayo na-subscribe dito sa ating channel, ay mag-subscribe lamang kayo para updated naman kayo lagi every time na meron kaming bagong upload. And thank you for watching.